Mga ka-IT, mayroong mga tablet na sobrang ganda sa ads. Pero, ang tanong, safe ba itong bilhin? Kasing safe ba ng HonorPad X9A na may malaking screen, malakas ang speakers, premium ang dating, pero para kanino ba talaga ito? Sa video na ito mga ka-IT, isa-isahin po nating suriin para at the end of this video, malalaman mo na kung para sa iyo ba talaga si HonorPad X9A or para sa ex mo. So unang hawak pa lang, mapansin mo na agad, 11.5-inch display. Malinaw, malaki, sakto sa online class, YouTube at Netflix. Quad speakers, ito yung tablet na kahit walang headset or earphone, ramdam mo pa rin ang sound. In fact, ito po yung pinakamalakas na tablet na nahawakan ko. Kita niyo naman with slim metal design. Hindi mukhang budget tablet, mukhang mahal, pero hindi mahal. Sa unang tingin pa lang, sulit na, di ba? Pero hindi pa tayo tapos. Pagdating naman sa performance, dito na kailangan maging honest tayo. Powered by Snapdragon 6856nm process technology, octa-core na 4x-A73 at 4x-A53 na merong 2.8 GHz at 1.9 GHz respectively, ay with Adreno 610 GPU na 1.26 GHz. In terms of display naman, meron po itong high refresh rate na 120Hz. Kaya astig din sa scrolling, navigation, and general user experience. With 2508 by 1504 resolution. Para sa online games, Zoom, Google Docs, assignments, Office Works, YouTube, Facebook, TikTok, simpleng mobile games like the Mobile Legends, the COD, walang problema. Kayang-kaya ng ating HonorPad X9A. Pero kung heavy gaming po ang hanap ninyo like the Genshin, dito ka na dapat mag-isip. So in my opinion po mga ka-IT, si HonorPad X9A ay hindi po siya for heavy gaming. Pero kung gusto po ninyo araw-araw na gamit, daily use, 24/7 kung gusto po ninyo, then HonorPad X9A is for you. AMOLED po ba ito si HonorPad X9A? So in terms of display and experience mga ka-IT, hindi po ito AMOLED, kundi IPS LCD po.
So ano makukuha natin? Malinaw, hindi masakit sa mata, okay sa matagalang gamit. Pero kung gusto mo talaga ng super deep na blacks, pang OA na contrast, so hindi po ito yon. So kung galing ka sa laptop, sa lumang tablet, you will appreciate the Honor Pad X9A. This is the best upgrade you can have in a very affordable price. Kung galing ka naman sa AMOLED phone, ito syempre medyo makikita mo, mafe-feel mo po yung difference. So battery is life, lalo na sa mga tablet. Honor Pad X9A, meron po itong 8,300 na mAh battery. Meaning isang buong araw na online class kaya nating Honor Pad X9A. Work plus browsing, Netflix hanggang gabi. Kayang-kaya ng Honor Pad X9A. Hindi ka laging hanap ng inyong charger. At isa pa, and fast charging po ito with 35 watts charger. Ito yung astig, 70 days na standby time kaya ng Honor Pad X9A. In terms of camera mga kaiti, decent naman po ang camera nito. Pero kung bibili ka for photography, vlogging, content creation, VR, any camera purposes, pwede naman ang Honor Pad X9A. Pero this is not built for that purpose. Ito po ang picture ng Honor Pad X9A. At ito naman po ang video capture niya. Okay naman, very decent. Ngayon, usapang presyo naman po. 12K plus na tablet, may keyboard na po yan. Malaki ang screen, sulit ang speakers, mahabang battery life, premium build, 8GB RAM at 128GB storage. Average sa performance, average sa camera. Ang disadvantage lang po nito is wala po itong SIM, wala din po itong memory card slot, at wala din po itong 3.5mm na jack. Pero kompleto sa wireless, Wi-Fi, and Bluetooth. So ang tanong, ano ba talaga ang kailangan mo? So for students, teachers, parents, pangbahay, pangtrabaho, sulit na sulit po ang Honor X Pad 9A. Pero hindi po ito gaming tablet. So safe bang bilhin ang Honor Pad X9A? So kung hanap po ninyo is malaki ang screen, pang araw-araw na gamit, pang matagalan. Value for money dahil very affordable po ang Honor Pad X9A. So ito na po yon, ang tablet na para sa'yo. At mas maganda piliin nyo po yung may keyboard na variant. Pero kung gamer ka naman at camera ang priority mo, baka X9A 5G smartphone ang gusto mo. Speaking of matagalan na battery, watch this.